Magandang araw, Kuya Mark. Ganoon din sa lahat ng mga masugid na tagapakinig ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Emilio. Hindi ko po tunay na pangalan. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa isang kwentong nakakakilabot. Isang istoryang hango mismo sa tunay na karanasan ni Tia Mayari, ang kaibigan ng aking ina. Ang mga tauhan at lugar sa kwento ay pinili ko pong palitan bilang pagrespeto sa mga sangkot at para sa kapakanan ng turismo sa lugar ng pinangyarihan. Taong 2001, eksaktong kalagitnaan ng gabi, humalik ang kidlat sa balugbog ng malaking bahay ampunan na naging dahilan sa pagkawala ng puwersa ng kuryente. Dumagundong naman ang kulog na ikinabalisa ni Tia Mayari. Isang batang babae na ang siliday naroon sa ika-4 na palapag ng gusali. Si Tia Mayari po ng panahong yun ay 16 na taong gulang pa lamang at siya ang pinakamatanda sa lahat ng mga batang naroon sa ampunan. Pinulot lang po siya ng mga madre sa basurahan kaya naman ay hindi niya batid kung sino ang tunay niyang magulang at mga kaanak. Bumangon si Tia Mayari mula sa kanyang kama at marahan siyang nangapa patungo sa lagayan ng antigong gasera. Gasera po ang ginagamit nilang sulo sa tuwing nawawalan ng puwersa ang kuryente doon sa bahay ampunan. Nang masindihan ng gasera ay naglakad po si Tia Mayari patungo sa direksyon ng malaking bintanang nakabukas. Nang dahil sa malamig na hangin pumapanik papasok sa loob, ay sumasayaw ang puting kortina na nakatakip doon sa bintana. Nang maisarado na ni Tia Mayari ang bintanang yari sa bubog na pinto, nakatanaw po siya ng estrangherang babae na naroroong nagmamasid mula sa labas ng kalawanging tarangkahan ng bahay ampunan. Naanhinag po ni Tia Mayari na may dalang sanggol ang babaeng yun dahil sa kidlat na nagsilbing liwanag sa direksyong kinatatayuan nun. Maya-maya lang daw po ay lumangit-ngit ang pintuan sa silid na kinaroroonan ni Tia Mayari. Hindi nagawang lumingon ni Tia sapagkat pinangunahan ng kaba ang kanyang dibdib. Waring napako ang kanyang mga paa sa kanyang kinatatayuan. Nang magkaroon ng lakas ng loob ay mabilis siyang lumingon habang bitbit ang gasera. Napasigaw at atras daw po siya bunsod ng gulat na lumukob sa buong sistema ng kanyang katawan. Malapitan po kasing nailawan ng gaserang bitbit niya yung mukha ng matandang mongha na si Carolina, ang isa sa tagapagbantay nila sa ampunang yon. Dahil sa sigaw ni Tia ay nagising ang ilang bata na kasama niya roon sa silid. "Mother, ikaw lang po pala. Paumanhin po sa nilikha kong ingay," sambit ni Tia Mayari. Sinabi niya rin agad sa madre ang babaeng nakita niya sa labas ng bahay ampunan. Nang silipin ng madre ang labas ng bintana, tanging ang sanggol lamang daw po ang kanyang nakita roon. Dahil nagbabadya ng bumuhos ang ulan, agad na lumabas si Carolina habang may bitbit na payong at gasera. Bago pumatak ang ulan ay nagawa po niyang kunin ang bata at dinala sa loob ng bahay ampunan. Ang mga bata naman sa silid na kinaroroonan ni Tia Mayari ay muling bumalik sa pagtulog. Simula nang dumating ang sanggol sa bahay ampunan, ay tila po bang nabalot ng misteryo ang lugar. Dumami po ang mga batang nawawala. Ang ilan ay nakapagtatakang natatagpuan na lamang sa kagubatan at wari bang kinain ng kung anong klase ng mabangis na hayop. Madalas po kasing may kalmot ang bangkay ng ilang batang natatagpuan. May kagat sa liig at wakwak ang mga tiyan. Wala na rin pong mga lamang loob. Dahil po sa pangyayaring yun, ay nabahala ang mga tagapangasiwa ng bahay ampunan.
Gayunpaman ay pinili pa rin nilang ilihim ang malagim na pangyayaring yun upang hindi sumama ang rekord ng kanilang bahay ampunan. Pinaigting na lamang po nila ang seguridad sa bahay ampunan at tiniyak na wala ng batang mawawala. Kumuha po sila ng gwardiya na magsisilbing bantay sa gate ng bahay ampunan upang matiyak na wala ng batang makakalabas, lalo na kung sasapit ang gabi. Subalit wala pong tumatagal sapagkat ayon sa mga nagiging gwardiya, may sa demonyo daw po ang bahay ampunan. Ayon sa mga gwardiya ay mukhang hindi na kailangan ng gwardiya sa bahay ampunang yon, sapagkat mukhang nasa loob daw po ang halimaw na pumapatay sa mga bata. Hindi na alam ng lahat kung ano ang kanilang gagawin sapagkat patuloy po ang kababalaghang nangyayari sa bahay ampunan. Halos araw-araw pong may natatagpo ang bangkay ng bata sa labas man o kahit sa loob ng bahay ampunan, at ang iba pa ay tuluyan ng nawala. Kaya naman hindi na makatulog ng maayos ang mga bata. Palagi na lang silang balisa sapagkat batid nila na anumang oras ay maaari silang mamatay. Isang gabi, habang mahimbing pong natutulog si Tia Mayari sa kanilang kwarto, bigla po siyang nakarinig ng isang malakas na iyak ng sanggol. Lumabas po siya ng kwarto at hinanap ang pinagmulan ng iyak. Nag-aalala po kasi si Tia Mayari na baka wala pong nagbabantay sa sanggol ng mga oras na yon. Inihakbang niya ang kanyang mga paa patungo sa isang kwarto kung saan niya naririnig ang iyak ng sanggol. Nang marating na po ni Tia Mayari ang pinto, ay bigla pong tumigil ang sanggol sa pag-iyak. Dahil nakabukas ng kaunti ang pinto, sumilip si Tia sa siwang. Doon ay nakita niyang hinihili ng isang madre ang sanggol. Kinantahan ng madre ang sanggol ng pampatulog na awitin. Inakala ni Tia na ayos na ang lahat, kaya nagtangka na siyang umalis at bumalik sa kanyang kwarto. Subalit nang siya po ay tumalikod, biglang sumigaw ang madre. Nagulat si Tia sa kanyang narinig lalo pa nang may marinig siyang hagikgik ng isang hindi tukoy na nilalang. Napalingon si Mayari patungo sa kinaroroonan ng madre. Nang buksan ni Tia ang pintuan, tumambad sa kanya ang dugo ang madre na nakahandusay sa sahig. Ang sanggol naman ay umiiyak habang naliligo sa dugo na nagmumula sa bangkay ng madre. Nagsumigaw po si Tia Mayari at humingi ng tulong. Nagsidatingan po sina Carolina at ang ilan pang mga madre. Agad nilang kinuha ang dugo ang sanggol na naroong umiiyak sa sahig. Sinuri nila kung may sugat ba ang sanggol. At laking tuwa nang malamang walang kahit na anong galos ang sanggol na yon. Habang ang madre na katabi nun ay nakumpirmang wala ng buhay. Dahil sa malaking tastas nito sa liig at dibdib. Nang sandaling yun ay nagtaka ang mga madre kung sino ang salarin sa pagpatay sa madre. Nagtaka sila sapagkat nakasarado naman ang bintana sa silid na yun. Si Tia Mayari po ang napagbalingan nila. Masamang tumingin kay Tia Mayari ang mga madre at pinilit siya ng mga madre na umamin. Umiling-iling lamang po si Tia habang umiiyak. Anong paliwanag man ang kanyang sabihin ay hindi siya pinaniniwalaan ng mga madre. Napagdesisyonan po ng mga madre na pansamantala munang ikulong si Tia Mayari sa isang silid. Kinandado nila roon si Tia Mayari at pinagbawalan na lumabas. Walang nagawa si Tia at hindi niya man lang naipagtanggol ang kanyang sarili, sapagkat walang naniniwala sa kanya. Patuloy pa ring nililihim ng mga madre ang pangyayaring yon. Hindi po sila nagsumbong sa pulis sapagkat ayaw nilang katakutan ng mga tao ang bahay ampunan. Inilibing po nila ang bangkay ng isang madre sa likod ng bahay ampunan. "Mother, pakawalan niyo po ako. Hindi ko po kayang pumatay ng tao. Hindi po ako mamamatay tao." Pagsusumigaw ni Tia habang kinakatok niya ang pintuan ng silid kung saan siya nakapiit.
Namamagana ang kanyang kamay ngunit hindi pa rin siya pinapakawalan. Binubuksan lamang ng mga madre ang pintuan sa tuwing pinapakain nila si Tia Mayari. Kaya naman ay halos magdamag lamang pong nakadungaw si Tia sa bintana ng kinaroroonan niyang silid. Isang gabi po, habang abala ang lahat sa pagtulog, ay hindi mapakali si Tia sa kanyang silid. Inabutan na raw po siya ng hating gabi subalit nanatili pa ring gising ang kanyang diwa. Kaya naman ay imbis na humiga, ay bumangon na lamang po siya at pinagmasdan ng bilog na buwan mula sa bintana ng kinaroroonan niyang kwarto. Habang sinusulya pa ng buwan ay nakarinig si Tia ng batang sumisigaw at humihingi ng tulong. Ang tinig ay nagmumula doon sa labas ng bahay ampunan. Nakita ni Tia mula sa ibaba ang isang bata na hinihila ng kung anong nilalang. Nagulat si Tia sa kanyang nakita. Hindi niya mawari kung anong nilalang ang humihigit sa batang naroroon sa labas ng bahay ampunan. Hinihila ng nilalang ang bata papasok doon sa masukal na kagubatan. Agad po na nagsumigaw si Tia at humingi ng tulong sa mga madre ngunit hindi man lang po siya pinakinggan. Paulit-ulit na nagmakaawa si Tia at humingi ng saklolo subalit kahit anong pamimilit niya, binabaliwala lamang po siya ng lahat. Pabalik-balik pong sumisilip si Tia sa bintana at kumakatok sa pintuan hanggang sa tuluyan ng hindi nakita ang bata. Tinangay na yun ng kakaibang nilalang na may mahahabang tenga at masamang wangis. Napaupo na lamang po si Tia sa sahig habang sinasabunutan ng kanyang sarili. Tuliro na siya ng oras na yon at hindi man lang siya nakatulog. Nakukonsensya siya sapagkat hindi niya nagawang tulungan ng batang inatake ng kung anong halimaw. Kinaumagahan, nang pakainin na siya ay sinabi niya sa mga madre ang kanyang nakita. Subalit ayaw siyang paniwalaan. Hanggang sa may magsumbong na mga bata patungkol sa pagkawala ng kasama nila sa kwarto. Doon na napaisip ang mga madre at nag-umpisa silang paniwalaan ng madre. Ngunit dahil hindi natagpuan ang katawan ng bata, inisip ng mga madre na baka ay tumakas ang bata sa bahay ampunan. Hindi pa rin nila pinakawalan si Tia. Nanatili pa rin pong nakakulong si Tia sa loob ng silid na yon. Isang gabi ay isang sigaw na naman ang narinig ni Tia Mayari. Sigaw ng isang madre na animoy kinakatay ng buhay. Imbis na magsumigaw si Tia at humingi ng tulong, ay tinakpan niya na lamang ang kanyang mga tenga. Kung sisigaw kasi siya at hihingi ng tulong, batid ni Tia na walang maniniwala sa kanya. Pinilit niyang matulog kahit pa nabalisa na siya. Hanggang sa sumapit ang umaga. Naging balang lahat ng matagpuan nila sa loob mismo ng bahay ampunan ang bangkay ng isang madre na wala ng lamang loob. Labis na natakot ang mga madre dahil pati ang mga madre ay binibiktima na rin ng hindi nila matukoy na salarin. Maraming bata na ang naging biktima at 2 madre. Mother, hindi po tao ang pumapatay. Isang halimaw po. Isang aswang po. Sambit ni Tia Mayari kay Carolina. Nang sandaling yun ay pinaniwalaan na ng madre ang mga sinasabi ni Tia. Inilahad ni Tia Mayari ang katangian na napansin niya sa nilalang na nooy nakita niyang humigit sa isang bata. Nagimbal po ang madre at mas nabahala sila sa kanilang sariling mga buhay at sa buhay ng maraming bata. Muling sumapit ang gabi at nagpasya ang mga madre na samahan ng mga bata sa pagtulog. Naghiwa-hiwalay sila ng kwarto upang matiyak ang kaligtasan ng bawat bata. Ang sanggol naman po ay isinasama ng madring si Carolina sa kwartong tinutulugan nito. Bawat kwarto ng mga bata ay may kasama silang madre. Habang mahimbing nang natutulog ang lahat,
Isang madre ang lumabas ng kwarto sapagkat iihi daw po. Ang madring yun ang nagbabantay sa silid ni na Tia Mayari. Nagpaalam daw po kay Tia yung madre. Ngunit sumapit ang hating gabi ay hindi na po nakabalik ang madre. Kinabahan na po si Tia ng oras na yun. Hindi siya mapakali kaya naman ay naisipan niyang bumangon upang sundan ng madre. Sobrang dilim po sa labas ng kwarto. Kinapa ni Tia Mayari ang switch ng ilaw. Nang mabuhay na ang ilaw ay kumabog ang dibdib ni Tia Mayari. Nagpatay buhay po kasi ang ilaw sapagkat may kalumaan na rin ang mga bombilyang yon. Nilakad ni Tia ang pasilyo patungo sa banyo subalit biglang tuluyang napundi ang ilaw. Paulit-ulit po na tinawag ni Tia ang madre habang nangangapa po siyang humahakbang patungo sa banyo. Nang marating po ang banyo ay nagtaka si Tia sapagkat nakapatay din ng ilaw doon. Maingat pong inihakbang ni Tia ang kanyang mga paa papasok sa loob ng banyo at kinapa ang switch ng ilaw. Nang mabuhay na ang ilaw ng banyo ay nagulantang si Tia Mayari. Tumambad sa kanyang harapan ang dugo ang katawan ng isang madre habang may nakapatong na tiyanak sa tiyan nito. Kinakain ng tiyanak ang pusong dinukot nito mula sa wakwak na dibdib ng madre. Napaatras si Mayari at napaupo sa sobrang gulat. Harapan niya pong nakita ang muka ng tiyanak. Mahahaba ang pangil, pula ang mata at mahahaba ang kuko nito. Maswerte si Tia Mayari dahil nakapa niya ang map sa kanyang likod. Agad niyang kinuha yun at inihampas sa tiyanak. Nagawa niyang tamaan ng tiyanak na ikinaangil ng nilalang. Pagkatapos ay agad na lumundag ang tiyanak patungo sa butas na kisame roon sa banyo. Agad na nagsumigaw si Tia Mayari at patakbong bumalik sa kanilang kwarto. Anong pagsusumigaw man ang kanyang gawin ay hindi siya marinig ng mga madre. Nagising ang mga bata na kasama ni Tia sa kanyang silid. Pinilit ni Tia na pakalmahin ang mga bata na kasama niya sa silid sapagkat kung mag-iingay ang mga ito ay lalo lamang silang maririnig ng tiyanak. Kinandado ni Tia Mayari ng maigi yung pintuan ng kanilang silid. Ang ibang bata ay nagpipigil lamang ng iyak. Nagsama-sama daw po sila sa iisang sulok ng kwarto at saka nagdasal. Maya-maya lamang po ay narinig nila ang sunod-sunod na yabag mula sa kisame. Naalala ni Tia na nasa kisame pala ang tiyanak na nakita niya. Tinakpan nila ang bibig ng mga batang nagnanais ng sumigaw. Napabuntong hininga na lamang sila nang marinig nilang hindi huminto ang yabag sa kanilang tapat. Nagdire-diretso po kasi ang yabag sa kisame patungo sa kabilang silid. Maya-maya lamang po ay kumatok si Mother Carolina sa pintuan ng silid ni na Tia Mayari. Agad nilang pinagbuksan ng madre at sinabing may tiyanak sa loob ng bahay ampunan. Teka lang, nakita niyo ba ang sanggol? Nag-aalalang tanong ng madre. Hindi po ba kasama niyo sa kwarto? Tugon ni Tia. Nangamba sila sa kalagayan ng sanggol sapagkat hindi nila ito makita. Balisa na rin po si Mother Carolina ng mga oras na yon sapagkat nalaman nitong patay na ang isa pang madre. Hindi na nila mawari kung ano ang kanilang uunahin. Ang sanggol ba? Ang bangkay ng madre na naroon sa banyo? O ang kanilang mga sariling buhay? Paikot-ikot na po si Mother Carolina sa kanyang pwesto at hindi na siya mapakali. Maya-maya lamang po ay narinig nila ang malakas na iyak ng sanggol. Hindi po nag-atubili si Mother Carolina na lumabas upang puntahan ang kinaroroonan ng sanggol. Hinanap ng madre ang sanggol. Sa sobrang dilim ng paligid ay nangangapa lang siya. Hanggang sa natilapid si Mother Carolina sa isang bangkay ng isang bata. Pinilit ng madre na huwag magpadala ng takot.
Pinilit niya pa ring puntahan ng sanggol, baka pati yun ay nabiktima ng halimaw na umaatake sa kanila. Sa kabutihang palad ay nakita ni Mother Carolina ang sanggol. Agad niya itong kinarga at dinala pabalik sa kwartong nakatalaga sa kanya. Nang oras na yun ay nawala na rin ang tiyanak. Kahit balisa ay pinilit pa rin nilang matulog. Humiga si Tia Mayari sa kanyang higaan at pumikit. Kahit po nakapikit na siya ay hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang nakakakilabot na wangis ng tiyanak. Naiisip niya rin ang bangkay ng madre na naroon pa sa banyo. Maya-maya lang habang nakapikit siya, ay biglang may tumulong dugo sa kanyang muka. Kaya naman po ay idinilat ni Tia ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakadungaw sa butas ng kisame ang ulo ng tiyanak. Nagsumigaw si Tia sa sobrang takot. Dahil sa kanyang pagsigaw ay tumulo sa kanyang bibig ang dugo na Humagikgik ang tiyanak kasunod sa pagbangon ni Tia sa kanyang higaan. Lumundag po ang tiyanak sa kama ni Tia at mabalasik itong tumingin sa mga batang naroon sa loob. Nagising ang mga bata at nag-iyakan ng karamihan sa kanila. Ang mga bata ay naglabasan sa kwarto at lumipat sa ibang kwarto. Nagkagulo ang lahat sa bahay ampunan. Tangka na sanang lalabas si Tia sa pintuan nang biglang lumundag doon sa may pintuan ng tiyanak. Kaya naman naiwan si Tia sa kwarto kasama ang dalawa pang mga batang umiiyak. Biglang sumunggab ang tiyanak patungo sa direksyon na kinatatayuan ni Tia Mayari at dalawa pang bata. Agad naman silang nakailag. Nagtungo ang tiyanak sa ilalim ng hanay-hanay na mga kama. Kaya naman po ay sumampa sina Tia Mayari sa kama. Nang sandaling yun ay kinakabahan po sila sapagkat hindi nila batid kung saang ilalim ng kama naroon ang tiyanak. Marami po kasing kama sa silid na yon sapagkat marami ang batang natutulog doon. Sinilip po ni Tia ang ilalim ng kama at eksaktong naroon po ang tiyanak. Agad siyang kinalmot ng tiyanak sa muka. Nagawang tumakbo ng dalawang bata palabas ng kwarto at naiwan naman po si Tia mag-isa. Biglang sinakal si Tia ng tiyanak. Pumailalim siya sa tiyanak. Noong akma nang wawakwakin ng tiyanak ang dibdib ni Tia, ay bigla pong dumating si Mother Carolina at hinampas ni Mother Carolina ang ulo ng tiyanak. Tumalsik po ang tiyanak sa pader. Agad na hinawakan ni Mother Carolina si Tia Mayari at patakbo silang lumabas ng kwarto. Nang maisarado ang pintuan ng kwarto, ay biglang may umiyak na sanggol sa loob ng kwartong yon. Marahang binuksan ni Mother Carolina ang pintuan at tumambad sa kanila ang sanggol na naroong nakahiga sa kama. Habang pinagmamasdan nila ang sanggol, bigla itong nag-anyong tiyanak at mabilis na lumundag patungo sa mukha ni Mother Carolina. Doon na nalaman ng lahat na ang sanggol at ang tiyanak ay iisa. Tulong-tulong nilang tinaboy ang tiyanak hanggang sa nasaksak ni Mother Carolina ang tiyanak gamit ang isang krus. Nasunog ang tiyanak at naging abo ito kasunod ng tuluyang paglaho ng nilalang na yon. Dahil sa kaganapang yun ay inabandona na ang bahay ampunan. Inilipat sila ng lugar malayo sa kagubatan. Sa pinaglipatan nila ng bahay ampunan, doon nagkakilala si Nanay at si Tia Mayari. Nanggaling din po si Nanay sa bahay ampunan, kung saan inilipat sina Tia Mayari nang naging magkaibigan sila. Ikinuwento ni Tia Mayari kay Nanay ang naging kakilakilabot na karanasan nito sa isang tiyanak o impakto. Sir Mark, hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pagtangkilik. More power po sa inyo. At maraming salamat po. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin ngayon. Sana po ay nagustuhan ninyo. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like,
mag-share at mag-subscribe. Muli po, ako po si Mark, ang inyong narrator. Hanggang sa susunod na mga kwento mga kasandata. Maraming salamat po sa pakikinig.